Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa panibagong araw at umaga na ibinigay niya sa atin. Let's bow our heads and pray. Father in heaven, we bless you, we praise you, we honor you. Thank you, Lord, for this another day. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Speak to us, Lord, as we study your word today. Thank you, Lord God, for all your protection, for all your blessings. We acknowledge, Lord, that apart from you, we can do nothing. Thank you, Father. We believe that all things work together for good to them that love you and to them who were called according to your purpose. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang kagalakan is a choice. Sana wag mong piliing malungkot o maging negative. Piliin mo na maging masaya. Kasi something good's going to happen. Ang kasiyahan hindi lang damdamin. It is a choice na kailangan piliin mo. Thank you, Lord. So sa araw pang ito, April 14, ang ating Bible reading ay Joshua chapter 8 verse 1 hanggang chapter 20 verse 9. Luke 19:11 to 27. Psalms 49, 1 to 4. And Proverbs 19:6 to 10. So sana po binabasa niyo po lahat yun. Bagamat di na po natin tatakel lahat kasi masyado tayong haba. Tignan po natin sa Luke 19 verse 11 to 27. Lucas 19 verse 11 hanggang 27. Luke 19:11. Habang ang mga tao ay nakikinig, isinalaysay din ni Jesus sa kanila ang isa pang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at tinakala ng mga tao na magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang ito'y gawing hari at pagkatapos nito siya ay babalik. Take note muna doon sa verse 11. Sabi doon, inakala ng mga tao na magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Remember, ang kanilang pagkakaunawa, pag dumating ang Mesiyas, siya ay mauupo sa trono ni David. Siya yung tinatawag na son of David. He will be king in Israel. Akala nila agad-agad yun na mangyayari. Na kapag dumating ang Mesiyas, mauupo siya agad as king. Hindi nila alam, yung kanya unang kingdom na i-establish sa kanyang unang pagparito ay yung spiritual kingdom. Ang maghari siya sa puso ng mga tao. Siya ay pumunta muna rito sa unang pagpunta niya as the Lamb, kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi nila yun na-realize. Ang alam nila, pagdating ng Mesiyas, siya ang mauupo as king in place of David. He will rule over Israel. Kaya nga nung una, di ba may nabanggit na gusto nilang iluklok si Jesus bilang king pero umiiwas ang Panginoon? Kasi hindi pa time. Yung una niyang pagparito, he will be the lamb. Siya yung sacrifice na tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Gusto niyang maghari spiritually, spiritual kingdom of God. Maghahari individually sa mga tao sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng repentance. Pero hindi nila ine-expect na yon. Ang iniintay nila, maging king na agad ang Mesiyas. Kaya nga lang,
Hindi pa yun mangyayari. Sa second coming pa yun ni Lord. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, hindi na siya babalik as the Lamb. He will return as the King of Kings and Lord of Lords. Yun ngayon ang inaasam natin na maganap sa muli niyang pagbabalik. Sa verse 12, kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang ito'y gawing hari. Pagkatapos nito, siya ay babalik. 13, subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ng mga ito ng tig-isang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghahari sa amin ang taong iyon. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumipat naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at tinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo man lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. So ito yung parable of the talents. Makikita natin dito na may mga tao na ayaw siyang maging hari. May mga tao na ang pagkakilala sa kanya doon sa tinutukoy na Panginoon sa parable ay masama. Pero may mga tao din naman na ang pagkakilala sa kanya ay mabuti. Dito, merong pagbabalik na mangyayari doon sa hari. At hindi lahat ng nasasakupan ng hari ay gusto sa kanya. Sabi sa 14, ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming mag-aari sa amin ang taong iyan. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Maraming mga tao ang ayaw sa Panginoon, pero hindi nila mapipigilan ang paghahari ng Diyos balang araw. Kapag ang Panginoong Jesus ay bumalik na rito, kahit yung mga ayaw maniwala sa Kanya, ay mapipilitan. Kahit yung mga tao na ayaw siya na maging hari, ay mapipilitan pa rin sapagkat pagdating niya rito, He will be the King of Kings and Lord of Lords. Hindi lang basta hari ng isang bansa. Siya ay magiging hari ng mga hari. Pinuno ng mga pinuno, Panginoon ng mga Panginoon. Wala nang mas tataas pa sa Kanya. Makikita natin dito yung magkakaiba na pananaw sa hari. May mga pinagkatiwalaan. Doon sa 10,
tumubo pa ng 10. Dun sa 5, tumubo pa ng 5. So, yun yung tinatawag na tapat na alipin. Yung ibinigay sa kanya para pamahalaan niya ay hindi na natiling ganong numero, kundi ito ay nadagdagan. Pero may isang alipin na hindi maganda ang pananaw patungkol sa kanyang Panginoon. Sa 21, natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Hindi maganda yung kanyang pagkakilala sa kanyang Panginoon. Dahil sa kaisipan na yon, hindi niya tuloy na paunlad yung ibinigay sa kanya. Ano ginawa niya? Sabi doon sa verse 20, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at tinago. Hindi niya ginamit yung ipinagkatiwala sa kanya. Bagkus ang ginawa niya, tinago niya lang ito. Hindi maganda ang kanyang pagkakilala sa kanyang Panginoon, kaya hindi rin niya napaunlad ang talento na yon o ang ginto na ibinigay sa kanya. Napakahalaga na makilala mo ang Panginoon na pinaglilingkuran mo. Kung sino talaga siya. God is good. God is good and His mercy endures forever. Hindi niya nakilala ang kanyang Panginoon na pinaglilingkuran na mabuti. Kaya ang naging tugon ng kanyang sarili ay hindi rin maganda. Itinago lang niya. Biruin mo yung kanyang kaisipan na yun, natatakot siya. Pero dahil natatakot siya, hindi niya ipinagsapalaran o pinaunlad yung pinagkatiwala sa kanya. Inilagay lang niya yun sa isang panyo, tinago lang niya. Ano ang naging tugon ng hari? 22, sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulan ka. Kung ano ang pagkakilala mo, kung ano ang paniniwala mo, dun ka rin hahatulan. Napakahalaga na makilala natin ang Panginoon, hindi lamang sa mga naririnig natin na sinasabi ng mga tao. Dapat mayroon kang personal na pagkakilala sa Diyos. Paano mo siya makikilala? Read your Bible. Pag-aralan mo. Magbasa ka ng Biblia, hindi para marami kang malaman. Magbasa ka ng Biblia para makilala mo ang Panginoon. Makilala mo siya sa malalim na paraan. Makilala mo siya in a personal way. Makilala mo na ang Diyos ay mabuti. At ang awa niya ay magpakailanman. That He rewards a person according to what He has done. So nakakalungkot ito. Dahil ganito yung kanyang pananaw sa kanyang Panginoon. Hindi tuloy naging maayos ang kanyang paglilingkod. Sa 22, tinawag siya na masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hatulan kita. Alam mo na palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at tinaani ko ang hindi ko itinatanim. Yung mga bagay na yan, hearsay yan naririnig niya, pinaniwalaan niya agad. Hindi niya muna kinilala ng personal ang kanyang Panginoon. 23, bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. Sino ba yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos? Di yung mga alipin. Mahalaga na ang isang alipin ay masumpungan o madatnan ng kanyang Panginoon na tapat. Hindi masamang alipin. Mahalaga na tayo po na mga anak ng Diyos sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay makita ni Lord na tayo ay mabuti at tapat sa Kanya. Bakit? Yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, inalagaan natin at napaunlad pa natin. Hindi natin isinantabi, binaliwala. Sana kung ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, gamitin natin ito at paunlarin natin ito.
Sa verse 24, at sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. 25, Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na nasa kanya, ay kukunin pa. Dito papasok yung pagiging mabuting katiwala. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, dadagdagan pa ng Diyos yung pagkakatiwala na ibibigay sa'yo. Dadagdagan pa niya yung talento na ibibigay sa'yo. Pero kung binigyan ka niya ng isang talento at hindi mo pa napaunlad, tatanggalin pa rin yun sa'yo. Masaklap yun. Tignan natin yung ating mga sarili. Ano ba yung mga pinagkatiwala sa atin ni Lord na when it comes to talent or skills, ginagamit ba natin ito para makapag-akay ng kaluluwa? Ginagamit ba natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos? Halimbawa, dati, alam mo lang gawin, kumanta, wala pa sa tono. Pero, sinikap mong sanayin ang sarili mo kasi gusto mong mapapurihan ang Panginoon. Halimbawa, magtuturo ka ng mga bata. Gusto mo rin maturuan sila ng kanta. So, sinikap mo rin na matuto ka. Nagtuturo ka na ng Bible, natuto ka pa kumanta. Pagkatapos later on, gusto mo ring matuto ng gitara para magamit mo pa rin sa paglilingkod mo kay Lord. So, sinikap mo. Natuto ka pa rin. Yung talento na ibinigay sa'yo ng Diyos na isa, nadagdagan pa ng 2. At later on, nadagdagan pa habang ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kasi gusto mong maluwalhati ang Diyos. Gusto mo na mapaglingkuran siya ng buong puso, ng lahat ng kaya mong gawin. Hindi mo ipinagkakait. So, dinadagdagan ka lalo ni Lord ng mga skills or talent para magamit mo in service to God. Maganda yon. Mabuting katiwala. E papaano yung halimbawa isa lang? Marunong ka sana magturo, pero nahihiya ka. Hindi mo kayang humarap sa mga bata. Nagdadalawang isip ka. Kaya yung galing mo sana na magturo, hindi mo na nagamit. Tinago mo na lang kasi nahihiya ka. Ay naku mga kapatid. Hindi malulugod ang Diyos sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Mahalaga na ito ay mapaunlad pa natin. Kasi kung mahal mo si Lord, doon manggagaling yung energy mo eh. Doon manggagaling yung pagsisikap mo na gumawa para ang Diyos ay mapaglingkuran mo. Para siya ay mapasaya mo. So mga kapatid, remember, tayo din ay katiwala ng Diyos. Alipin ng Diyos. Sana kilalanin mo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi siya malupit. Hindi siya masama. Kilalanin mo siya ng personal para malaman mo na ang Diyos ay mabuti, mahabagin, abounding in love, rich in mercy. Hindi agad-agad nagagalit ang Diyos. Siya ay mapagpatawad. Paano mangyayari yan na makilala mo siya? Read your Bible and pray every day. Gawin mo yon hindi bilang obligasyon. Gawin mo yon kasi mahal mo ang Panginoon. Nais mo siyang makilala. Upang sa ganon, pag nakilala mo siya ng mas malalim pa, mapaglilingkuran mo siya at mapiplease mo siya sa iyong mga gagawin. Verse 27. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghahari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Kapag si Lord ay naging King of Kings and Lord of Lords,
He will rule as king. Talagang king. Kung ano ang gusto ng Panginoon, kung ano ang batas ng Panginoon Diyos, yon ang masusunod. Theocracy. Hindi na democracy. Ano pa yung iba? Republic. Hindi na mga ganon. Pag dumating dito si Lord Jesus, pag bumalik siya for the second time, He will be the King of Kings and Lord of Lords. That will be a theocracy. Malalaman ng mga tao na si Jesus ay totoo. Hallelujah. Tignan naman natin sa Joshua. So tayo ay magbabasa sa Joshua 18 verse 1 hanggang chapter 20 verse 9. Joshua 18 verse 1 hanggang 28 yan. So dito, nandun pa rin sila sa pagsakop at paghati-hati ng mga lupa. So, basahin niyo po yan ng diretso. Sige, tignan natin. Matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shilo at itinayo roon ang toldang tipanan. 7 lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. Kaya sinabi sa kanila ni Josue, kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Pumili kayo ng 3 lalaki sa bawat tipi. Lilibutin nila ang buong lupain upang gumawa ng plano sa paghahati nito para sa kanila. Pagbalik nila, hahatiin sa 7 ang buong lupain. Ngunit hindi magagalaw ang bahagi ni Uda sa timog, ni ang bahagi ni Jose sa hilaga. Gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kanilang hangganan. Ibibigay sa akin ang plano at gagawin ko ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. Hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levita, sapagkat ang bahagi nila ay ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga pari. So again, walang lupa na mamanahin ng Levites, pero meron silang matatanggap. Okay? Again, the tithes and offering na ibibigay kay Yahweh, ang tatanggap noon ay ang mga Levites. At meron silang mga portion doon. Kasi sila yung maglilingkod kay Yahweh. Sila yung full-time. Sa 12 tribes, isa doon ang napili para maglingkod sa Panginoon. Yung 11 tribes, susuporta sila sa mga lingkod na iyon ng Diyos. Ang mga lipi naman ni Gad at Ruben at ang kalahati ng lipi ni Manase ay matatag na sa lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayo ng Jordan. Verse 8. Nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Josue, lumakad na kayo at tingnan ninyo ang lupain. Gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin sa inyong pagbabalik. Ako ang gagawa ng palabunutan dito sa Shiloh para sa inyo, ayon sa utos ni Yahweh. Sinuri nga nila ang buong lupain at hinati sa 7 itinala. Itinala nila ang mga lungsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay Josue sa Shiloh. Ginawa nga ni Josue ang palabunutan ayon sa iniutos ni Yahweh at sa pamamagitan nito'y binigyan niya ang bawat lipi ng kani-kanilang kaparte sa lupain. So, walang lamangan yon, pantay-pantay. Nasa pagitan ng lupain ng lipi ni Juda at ni Jose ang lupaing napapunta sa maangkan lipi ng Benjamin. Okay, diretsuhin nyo lang po yan. Yung mga kung kanino napunta yung nasa timog, sa kanluran, sa hilaga. Okay, pumunta na po tayo sa verse or chapter 19. Verse 1. Pangalawang lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Simeon. Nasa loob ng lupain ng Huda, ang lupaing ibinigay sa kanila. Sakop nito ang Beer-sheba, Seba at Molada. Yan. So, yan yung mga ibinigay sa kanila na lupa. Okay. So, diretsuhin nyo lang po yan. Basahin nyo lang.
kung kanino napunta yung mga lupa. Sa verse 50 or 49, matapos tanggapin ng mga Israelita ang kani-kanilang bahagi ng lupain, binigyan naman nila si Josue. So si Joshua yung pinakapinuno nila, na anak ni Nun ng para sa kanya. Ayon sa ipinag-utos ni Yahweh, ibinigay nila sa kanya ang lunsod na kanyang hiniling, ang Timnath Serah, na nasa lupain ng Ephraim. Muli itong itinayo ni Josue at doon siya nanirahan. Ginawa ng paring si Eleazar at ni Josue na anak ni Nun ang pagbabahabahagi ng lupa sa pamamagitan ng palabunutan. Ginawa nila ito sa Shilo, sa harapan ni Yahweh, sa may pintuan ang toldang tipanan. Katulong ang mga pinuno ng mga angkan. Sa ganitong paraan, natapos ang pagbibigay sa bawat lipi ng kani-kanilang bahagi sa lupain. So, naiano na nila na parte-parte na yung lupa. Sa chapter 20, sinabi ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod, kanlungan, ayon sa sinabi ko kay Moses. Okay, ito maalaga to sa kanila. Yung shelter or refuge. Lupa iyon na magiging walang magmamay-ari nun. Lunsod kanlungan ang tawag nila doon. Para saan yon? Sa verse 3, ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. So ito yung tinatawag na place of refuge. Halimbawa, aksidenteng nakapatay, hindi naman niya sinasadya, napatay niya yung tao, pwede siyang pumunta doon sa place of refuge na yon, lunsod kanlungan, upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Kapag aksidente na nagawa, hindi naman pinlano, hindi sinadya na napatay yung tao, merong inilagay na lunsod kanlungan, city of refuge. Verse 4, maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lunsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasakop ng lunsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papapasukin siya at doon papatirahin. Kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang di sinasadya at hindi bunsod ng galit. So napakaganda. Merong city na magpoprotekta sa inosente. Nakapatay siya pero hindi niya sinasadya. Papaliwanag niya yon sa mga leader doon o sa hukuman doon sa city of refuge na yon. Doon siya patitirahin sa lugar na yon. Hanggat nandoon siya, safe siya. Hindi siya isusuko ng mga taga roon para ibigay doon sa kamag-anak nung napatay niya. Kasi nga nagawa niya yon, aksidente lang, hindi niya sinasadya. Sabi dito, 'di ba, sa verse 5, kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais magiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang di sinasadya at hindi bunsod ng galit. So yun yung mga reason. Pwede pa rin siyang maging safe kasi hindi niya naman talaga sinadya. Hindi naman siya galit dun sa tao para patayin yung tao. Verse 6, mananatili siya roon hanggang sa litisin sa harap ng mga taong bayan at hanggang hindi na mamatay ang pinakapunong pari na nanunungkulan ng panahong iyon. Kung mangyari ito, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya ay nakapatay. So, halimbawa, kung nakapatay siya sa halimbawa, ang bayan niya sa Parian, nakapatay siya ron, pero hindi niya yun sinasadya. Let's say, ang city of refuge ay Real. Pupunta siya ng Real. Doon siya haharap sa hukuman ng Real. Papaliwanag niya yung nangyari.
At kung hindi niya nga intentional na patayin yun, aksidente lang, magiging safe siya ron. Kapag pumunta yung kamag-anak nung napatay niya na taga-Parian, pumunta sa Real at sabi lumabas yung nakapatay, hindi ilalabas ng mga taga roon. Safe yung nakapatay kasi hindi niya sinadya. Okay? So, kailan siya pwedeng makaalis doon at makabalik sa Parian? Sabi sa verse 6, mananatili siya roon hanggang sa litisin sa harap ng mga taong bayan at hanggang hindi namamatay ang pinakapunong pari. So hanggat hindi namamatay ang pinakapunong pari, mag-stay muna siya doon. Pero pag namatay na, pwede na siyang bumalik sa parian. Hindi na siya pwedeng patayin nung tao na kamag-anakan kasi napatunayan na wala naman siyang sala. Hindi niya sinasadya. So maganda yung yung batas ng Israel. Kapag inosente ka, hindi ka papatayin. Pero kapag ikaw ay totoong pumatay, nako, papatayin ka rin talaga. Verse 7, pinili nga nila ang Kades sa Galilea sa kaburulan ng Neftali, ang Shechem na kaburulan ng Ephraim at ang lungsod ng Arba sa kaburulan ng Huda. Sa ibayo naman ng Jordan sa kaburulan na nasa silangan ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa lupain ni Ruben. So ito yung mga city of refuge. Ang Ramot sa Gilead sa lupain ni Gad at ang Golan sa Bashan sa lupain ni Manases. Ito ang mga lungsod kanlungan na pinili para sa mga Israelita at para sa sinumang dayuhang naninirahang kasama nila. So kahit na dayuhan, yung halimbawa nakapatay pero aksidente lang, pwede pa rin siyang tumakbo doon sa City of Refuge. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring pumunta roon hanggang sa siya'y litisin sa harap ng mga taong bayan upang huwag mapatay ng mga kamag-anak ng namatay. Lilitisin siya. Kailangan mapatunayan niya na hindi niya talaga sinadya yung pagkapatay na yon. Kapag napatunayan na hindi niya nga sinadya, safe siya doon. Yung mga mamamayan doon ay hindi siya isusuko kapag dumating yung kamag-anakan na napatay niya. So, yan yung isa sa mga batas sa Israel. Napakaganda ng batas na yan. Kasi, mayroong kaligtasan yung tao na inosente. Basahin din natin yung awit 49. Verses 1 to 5. Sabi dito, bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabihin salitang may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay tutuon sa bugtong na kasabihan, sa saliw ng aking alpay, ihahayag ko ang laman. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Wow, stop muna tayo doon. So mahalagang makinig ang lahat, mayaman man o mahirap, dakila man o hamak. Kasi ang salita ng Diyos ay salita ng karunungan. Yun ay ihahayag sa atin. Mga kapatid, napakahalaga na meron ka talagang time. Mag-set ka talaga ng time, ikaw personally. Magbasa ka ng Bible. Kilalanin mo ang Diyos sa pagbabasa mo ng Biblia. Hindi lang yung ginagawa natin ngayon. Ako'y nagbabasa. Kailangan gawin mo rin yan personally. Wala kang kasama. Yung tinatawag na secret place. Gawin mo yan kayong dalawa lang ng Panginoon. No, ang ganda ng verse 5. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Wow! Diba? Pag ikaw ay nagbabasa ng Word of God, mapapalakas ka. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi ka makakakuha ng lakas sa balita,
o sa tao, makakakuha ka ng genuine na lakas sa Diyos at sa Kanyang salita. So I encourage you, get to know God as your Father. Hindi lang dahil sa sinabi ko, kundi dahil ikaw mismo naranasan mo personally. Kasi binasa mo ang salita ng Diyos. Tignan din natin yung Proverbs 19 verse 6 to 10. Kawikaan 19 verse 6 to 10. Marami ang lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Totoo yun, di ba? Pag mabait ka, approachable ka eh. Pag matulungin ka, approachable ka. Kapag ikaw ay matapang, hindi ka approachable. Magdadalawang isip sa iyo ang tao o kaya talagang hindi ka lalapitan. Sana po tayo na mga anak ng Diyos, kakitaan tayo ng kabaitan at pagiging bukas palad. Verse 7, kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan, kanino man lumapit. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Wow, ang ganda nun. Yun mo ng 7, kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan, kanino man lumapit. Sana yung magkakapatid, sila muna yung unang magtulungan bago yung iba. Hindi yung natulungan mo na marami ka na natulungan na kapitbahay mo, pero yung kapatid mo, nakasama mo sa bahay, o di kaya katabing bahay mo, hindi mo matulungan. Huwag po ganon. Ikaw muna yung magmalasakit sa kapatid mo. Lalo na kung alam mo na wala talaga siyang kakayanan. Well, ibang story din naman kung nilulustay lang yan. Yung pagpapala na sa bisyo. Well, another story yon. Verse 8, ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Mahalaga yon kung talagang you love yourself. Tulungan mo ang sarili mo. Magsikap ka na matuto. Unang-una na sa lahat, matutunan mo ang salita ng Diyos. Hindi naman masama na mahalin mo ang sarili mo eh. Di ba ang sabi ng Bible? Love your neighbor as you love yourself. Ang masama, kung mahalin mo ang sarili mo ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. O, di ba? Pero yung mahalin mo ang sarili mo, para matutunan mo ring mahalin ang kapwa mo. With the same love you have for yourself. 'Di ba? Ayaw mong ikaw ay apakapakan, hindi mo rin naapakapakan ang kapatid mo. So dito sa verse 8, dapat magsikap ka na matuto. Pagsikapan mo na matutunan mo ang salita ng Diyos. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Mahalaga na magkaroon ka ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito, kundi karunungan ng salita ng Diyos. Makilala mo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Mahalaga yon. Verse 9, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. At ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Hindi nalulugod ang Panginoon sa bulaang saksi. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Halimbawa, may krimen na nangyari. Sumasaksi yung taong yon. Yung pala, di naman totoo. Bulaan pala siya. Gumagawa lang siya ng imbento kasi binayaran siya. Nako, nakakatakot yon. Hindi nalulugod ang Diyos sa ganon. Bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. At ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Kung magtagumpay man siya dito sa mundo, sa kabilang buhay, tiyak ang kaparusahan niya. Verse 10, ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin,
di dapat mamuno sa mga dugong bugaw. Ang kapatid, basahin niyo po yan. Yung isa sa Old Testament. Bali 3 sa Old Testament. Halimbawa sa ngayon, Joshua, yung Psalms and Proverbs, dire-diretso yun eh. Paulit-ulit lang yon na babasahin. Lalo na yung Proverbs kasi maikli lang yun eh. Pero yung Psalms, mahaba yun, diretso. Tapos meron sa New Testament. I encourage you. Napakahalaga na pag-aralan natin ang salita ng Diyos para makilala natin siya. Tapos mag-take notes din kayo. Isulat nyo yung mga revelations ni Lord sa inyo, yung mga natutunan nyo sa pagbabasa nyo ng salita ng Diyos. Mai-enjoy nyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos hanggang sa lumalagpas ka na sa oras. Humahaba yung oras mo kasi nasasabik ka na makilala ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, sa oras na ito tayo ay manalangin na. Panginoon Diyos, Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Lord, bigyan mo po ng kauhawan at kagutuman ang aking mga kapatid para makilala kanila ng lubusan, Lord. Hindi nila katamaran, kundi kasabikan nila na manalangin at pag-aralan ang iyong mga salita. Ama, pagpalain mo po siya na aking kasama ngayon na nakikinig sa akin. Bless him, bless her, physically, spiritually, and materially, Lord. Patuloy din, Ama, nakahabagan mo po ang aming bansa at ang buong bansa. We pray, Lord, na mawala na, maalis na ang COVID-19 na ito. Nawa, Panginoon, madiscover na po yung gamot para dito. At nawa, patuloy nang bumaba ang mga numbers na nagkakaroon ng sakit. Bumaba na at gumaling na ang mga tao na natamaan ng sakit na ito. At nawawag na itong patuloy na kumalat pa. Panginoon, kahabagan mo po ang iyong mga lingkod. Kahabagan mo po ang mga tao sa buong mundo. Lord, nawa po magkaroon ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Ang mga kapatiran na sa ngayon ay wala nang makain. We pray, Lord, humipo ka po ng mga tao. Hipuin mo po ang aming pamahalaan, Lord. Ang mga barangay captain, ang mga mayors na maghatid ng mga pagkain. Lalo na doon sa poorest of the poor, Lord God, dito po sa aming bansa. And Lord, patuloy, Panginoon, na proteksyon mo sa lahat ng aming mga frontliners here in the Philippines and abroad. Kahabagan mo po sila, Lord God. Sa iyo po kami umaasa at nagtitiwala. Lord, pinauubaya din po namin sa iyo ang buong araw na ito. Ikaw po ang manguna. Continue to cover us with the precious blood of our Lord Jesus. Kami po at ang aming buong sambahayan. Sa iyo po kami umaasa, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ama, ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos. Hallelujah.